Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Kapon, nagpa-press con, pinaunlakan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga taga-mainstream media. Si Sara, nagpa-press con din kapon, kaya lang, nang pinakinggan natin, yung mga issue niya, mga pang-sarili man lang. Lahat, self-serving. Lahat lang tungkol sa kanya at tungkol sa kanyang tatay. Pero makikita ninyo mga kababayan, yung ating Pangulo, ang topic, laging yung concern niya, yung tungkol po sa ating bansa. Lalo may ongoing investigation na siya po yung namuno, siya po yung nanguna sa pagpaimbestiga ng massive corruption sa gobyerno. Hindi lang sa kanyang gobyerno, kundi nung past administration po. Kasi nga po, sabi ng ating Pangulo, naging kalakaran na po, hindi tayo umunlad. Nakaugalian na po yung magnakaw. Ang problema, mga kababayan, abang siya yung nag-lead para paimbestigahan yung massive corruption sa gobyerno, gustong i-hijack ng mga anti-government forces, yung mga nasa oposisyon at the usual critics niya po. Gusto siyang idawit. Target siya mga kababayan, saka si Martin Romualdez. Ngayon, sa press con kahapon, naitanong ito ng GMA reporter na si Ivan Mayrina. Pakinggan po natin yung kanya pong naging response sa tanong po ni Ivan. Si Ivan Mayrina po ng GMA. Mr. President, this is on the ongoing investigations on corruption. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number one, will eventually lead to your doorstep. Because number one, you signed the budget, you have direct supervision over those you appointed who may be involved, and of course you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. But if Tama yung analysis natin. Hindi magpapaimbestiga yung ating Pangulo kung sangkot siya. Di ba? At sangkot din si Martin Romualdez. Kaya si Martin Romualdez, mga kababayan, confident just like the President. Kaya nang ipatawag siya mga kababayan ng ICI, winelcome niya agad. Excited pa po mga kababayan si Martin Romualdez na humarap. Anong statement ng ating Pangulo? Balikan natin yung tanong ni Ivan. Houses of Congress whose names are now being floated, led of course by the former speaker and your cousin, Martin Romualdez. Well, I'm confident because I know what we did or did not do. Confident ba daw siya mga kababayan? Kasi we know what I did and did not do. Alam niya kung ano ang kanyang ginawa at hindi niya ginawa. Nakita ninyo mga kababayan? Kaya yung mga kalaban ng ating Pangulo at ni Martin Romualdez, galit na galit kasi gusto nilang kaladkarin yung magpinsan sa korupsyon. Imalinaw po na si Diskaya tumabo 2016. Nagtanong si Bato de la Rosa. Inulit pa ni Bato. At sabi ni Sara Diskaya, 2016 talaga niya. You see? Anyway, ituloy muna natin itong pahayag ng ating Pangulo sa tanong po ni Ivan Mayrina. But if we investigate everybody, we follow the evidence, and wherever that leads is not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. They are an independent commission. And that is their job, and their job is to follow the leads that they receive. Follow the leads. Tulad ng sinasabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya, kung saan niya kami dalhin ng ebidensya, doon ang direksyon natin. Ganon mga kababayan, yun ang utos ng ating Pangulo. And if necessary or if it is justified, that they will now recommend to either the Ombudsman or to the DOJ that cases be filed. So let them do their work. We do not interfere with what they do. Wherever it may lead, sinabi ko na nga yan, wala naman tayong tinatago, wala tayong,
I know that there's several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. Yung opposition niya, gustong-gusto nila na idawit siya kasama si Martin Romualdez kasi ang tinatarget nila si Martin Romualdez. Yun ang kanilang pamamaraan para idawit yung ating Pangulo. Una si Martin, next the President. Gusto nilang politikahin yung investigasyon para yung mga totoong sabit mapagtakpan. Kita ninyo yung strategy nila, mga kababayan, para mapagtakpan, i-cover up yung totoong mga salarin. Kailangan guluhin, mga kababayan, ang investigasyon. In this time, ang strategy nila sa propaganda, siraan po yung ICI. Ganon, mga kababayan, huwag kayong pauuto sa kanila. Napakagaling nila sa pambubudol po, sa pagpapakalat ng mga black propaganda. Sabi ko nga po, paulit-ulit na tayo nito. Pag nagpabudol kayo sa kanila, ang ibig sabihin yan, mga mainang nilalang kayo, mga moron. Unless proud kayo na tawaging moron. But that's politics. That is not. Politika niya yan. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Gusto nila akong tanggalin. Correct. Yeah, sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Pero nandyan ang ICI para silang gagawa ng pag-aaral, paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga impormasyon na natatanggap nila. And I'm confident that whatever mud might be slung at the administration, that we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Will the President take one more question? Mr. President, the new ombudsman yesterday lifted the restrictions on the release of SALENs to the public. Finally. Yes. Will you take the lead and allow the release of your SALEN and maybe perhaps those of your cabinet members? We will follow the new rules. We will follow the old rules. These old rules were suspended in the last administration. Nakita ninyo? Transparency po ang policy ng administrasyon na to. In contrast sa previous administration na nilagyan ng restriction ng appointing ombudsman ni Digong na si Martires para hindi po masilip yung SALN. And si Martin Romualdez, sa interview, mga kababayan, sabi niya, kung iingin niya yung aking SALN, I am very much willing na ipakita sa ICI. Nakita ninyo? Pagkatapos si Jaime Marcos pinagdudahan, yan na niya kung totoo yung SALN. Damn if you do, damn if you don't. Di ba po? Bakit si Jaime Marcos, mga kababayan, na kaalyado ng mga Duterte, palibasa kaalyado ng mga Duterte, kahit siya Marcos, nung in place ang restriction sa SALN, wala siyang sinasabi. Di ba? Ngayon, ang policy ng administrasyon ng kanyang kapatid, tanggalin ang restriction. Ginawa naman niya, nagtanim siya ng pagduda. Sana lang lulugar, mga kababayan ng ating gobyerno. Diba? So parehas po. Ni Speaker Martin, ganun din ang ating Pangulo. Willing siya to share sa publiko yung kanyang SALN. Where the SALN was, it was much easier to get a copy of the SALN and to examine it. And I was quite surprised to find out when I first came into office that was no longer the case. That it was almost impossible, in fact, to get a copy of people's SALN. And so we are just going back to the old procedure, and we will follow that. Whatever happens. Again, my SALN it will be available to whoever would like to kung hingiin sa akin ng ICI. Di siyempre bibigay ko. Kung hingin sa akin ng ombudsman, bibigay namin. And will you enjoin your cabinet to do the same? Yes, of course. Of course. Thank you. All right. Thank you very much, Mr. Kaya biglang nag-react si Robin Padilla. Sinabihan yung Senate Secretariat, ilabas mo niya yung aking SALN. Sabihin mo yan kay
Sara Duterte. Ano ba? O, ito yung sinabi ni Martin Romualdez nung isang araw. He's willing to publicize his SALN if ICI will require it. Walang resistance sa kanya, mga kababayan. Bakit ganon ka-confident si Martin Romualdez? Wala man po kasing ebidensya laban sa kanya. Kahit tingnan ninyo, suriin ninyo. Walang katiting na ebidensya. Walang dokumento, walang pirma. Ang may pirma si Cheese. Sabay kam. O, diba? So, makikita ninyo yung propaganda. It's a blame game. Talagang pure politics po. Normal sa Philippine politics, the old style ng political propaganda. Pag hindi nila kayang i-prove yung corruption, ang ginagawa nila, confusion sa pamamagitan ng social media. Pero makikita ninyo, sa ebidensya ngayon, it clears Martin Romualdez completely. Yan ang ebidensya ng dokumento. Walang Martin Romualdez, mayroon ito. Huwag kami mga DDS propagandista. O, diba? Sungal-ngal kayo ng ebidensya. So, makikita ninyo ngayon sa mga dokumento, lumalabas po, ang insertions po, nag-originate sa Senado. Sa BICAM. O ngayon, ang tanong, sino ba ang nag-represent ng Senado sa BICAM? Alam na ninyo? Kitang-kita ang pirma. Kitang-kita ang pirma. Hindi ninyo maluloko, mga DDS influencers, ang ating mga mamamayang Filipino kasi kitang-kita yung pirma. Wala kayong pirma na makikita na kahit pangalan. Wala kayong makikitang pangalan at pirma ni Martin Romualdez. Na gusto ninyong pahida ng dumi kasi ang tinutumbok ninyo, pag sabit niya si Martin Romualdez, siguradong may basbas yung Pangulo. Sabi ng ating Pangulo, confident kami kasi alam namin, alam ko yung ginawa ko at hindi ko ginawa. Hindi opposition na niya. Would love na isabit ako para tanggalin sa pwesto. Alam na ninyo kung sino yung uupo pag tinanggal yung Pangulo. Ang uupo, Vice Presidente, di happy sila. Di ba pa? Magpipiesta sila uli at ibabalik nila yung restriction sa SALN para hindi masilip. Nagets na ninyo, mga kababayan, ang gusto nilang mangyari. At pag naupo yung kanilang gusto maging presidente, uuwi na si Harry Roque. Harry Roque po, halos mabaliw na po sa kakabanat doon sa dahig para gatungan yung mga tao na mag-alsa laban sa ating Pangulo. Ang bagong hero niya, rockstar daw, si Kiko Barsaga. Talagang nawala na rin sa tamang pag-iisip si Harry Roque dahil sa patong-patong na problema na siya man lang po yung may gawa. So, tingnan natin mga kababayan ang kontrast ng previous and present administration. Panahon ni Digong, itinago yung SALN. Walang transparency. At pag may investigasyon, minumura niya yung nag-iimbestiga. Ngayon, sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung lahat ng restriction sa SALN, pinatanggal niya. Yun ang instruction niya, mga kababayan, kay Boying Rimulya, bagong ombudsman. And gladly yung ating Pangulo at si Martin Romualdez nagsabi, willing siya na i-share sa ICI at kahit anong agency, ombudsman, DOJ, pati sa media, yung kanyang SALN. Nakikita ninyo yung pagkakaiba ng may tinatago at walang itinatago na korupsyon. You see? Kasi kung may tinatago kang korupsyon, siyempre, i-restrict mo yung SALN at magagalit kapag iniimbestigahan. Tama pa. Kaya yung mga may tinatago, tumatakbo sa Supreme Court, sa kung anong agency. At pag may intensyon yung isang agency ng gobyerno tulad ng ombudsman na bulat-latin, nagagalit po. Yan ang mga taong may tinatago. Pero si Martin at yung ating Pangulo, they are gladly willing na ipakita yung kanilang SALN. You see? O ngayon, after na manawagan po si Ombudsman Boying Rimulya at saka si Martin Romualdez, pati yung ating Pangulo, nabuksan ang SALN. Open sila nabuksan yung SALN. Ang tanong, bakit yung mga DDS influencers, pati si Amy Marcos, tahimik nung tanungin ng media? Sabi ni Amy, totoo ba naman anya yan na SALN?
Na-corner po, mga kababayan. Ang ginawa na lang po, taniman ng pagduda yung salin. Nakikita ninyo ang mga pag-ugali nila? So makikita ninyo ang pagkakaiba kung iko-contrast natin yung dalawang panig. Yung panig ng ating Pangulo, panig ni Martin Romualdez, they are for transparency. Whereas, yung kabilang panig mga kababayan, panig ng mga Duterte, takot na takot sa transparency. Bakit po? Yung career nila sa politika kasi po is built on half-truths. Ang half-truths mga kababayan, ang ibig sabihin niyan, lies. Hindi man talaga totoo. Half-truth nga eh. Kalahati lang yung totoo, ang kalahati, lahat kasinungalingan. Yung kasinungalingan, pinalalabas nilang totoo. True lies. You see? Takot na takot sila sa transparency. Kaya ngayon, hindi sila uubra. With this policy of the government, sabi ng ating Pangulo kahapon, yung bycam niya, ilalive natin. Ito po. Pakinggan natin. Mr. President, this is with regard to the 2026 budget. Have you seen the approved House version of the 2026 budget? And having stated that you will veto any budget that is not aligned with your administration's priorities, do you find that version of the House acceptable? I think that I'm hoping and I'm fairly confident that that's not going to be necessary, simply because that we have been involved, I have been involved as you can imagine, I have been involved in detail on the preparation, especially in the House, of the budget. And as far as we have been able to examine, there are no projects that are listed there. There are no items that are listed there that are outside of the socio-economic development plan of the Philippines and all the plans derived from that, i.e., kung saan pupunta yung FMR, kung saan pupunta yung school building, kung saan pupunta, all of these are all part of the general plan. So I do not think, from the last time that I saw the last version of the budget, wala naman akong nakita na humihiwalay doon sa plano ng national government. Kaya hindi siguro kailangan mag-veto. Pero tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso. Dadaan pa sa Senado yan, dadaan pa sa BICAM. At titignan natin at titiyakin natin na ganun pa rin ang sinusundan na proseso na dapat nasa ilalim lahat ng ating plano para sa national na galing sa national government. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. Live stream po? So that's what I told them already. There is no more small committee. Yung dating ginagawa that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. Tinanggal yung small committee. The agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes, correct, or who proposed those changes, so that people will know. So that is what we have instituted, some new procedures. But you know, the BICAM is actually a public hearing, pero hindi ganun ang nasusunod. So because may small committee, so now it will be all out in the open. Thank you, Mr. President. O, kita ninyo ang commitment niya for transparency. Ganon ang ating Pangulo. Yan ang gagawin ng ating Pangulo sa BICAM para hindi na maulit yung previous insertions na nangyari doon sa 2025 budget na lumilitaw po ang pangalan, hindi man si Martin, kundi si Chis Escudero. At nang mag-imbestiga po at matanong yung mga district engineers kung sino yung tumanggap ng SOP, wala man pong Martin Romualdez na mention. Ang itinuturo po si Chis Escudero, si Jinggoy, mga senador, si Joel Villanueva, sino pa yon? Si Bong Revilla, yun ang mga na-mention. Hindi man po na-mention si Martin. Ang nag-mention lang po si Gutesa na nag-deliver sila. After na-mention ni Gutesa na nag-deliver sila ng malimaletang
basura. Mali-malitang basura daw. Nang i-invite po para i-verifika ng DOJ kung gaano katotoo yung kanyang sinabi. Hindi na nagpakita. May mali siya po talaga. So makikita ninyo, mapapansin ninyo, habang yung mga DDS trolls, siyempre sila yung nasa printira ng propaganda, sigaw ng Romualdez corruption, na wala man pong resibo, tahimik si Cheese, tahimik si Aimee, tahimik si Sara. Alam na ninyo kung bakit. Tahimik din si Davila, yung taga-media, mga kababayan na laging mabilis magkomento pag sa iba. Tahimik doon. So bakit sila tahimik? Kung ang totoong laban, pinaglalaban nila is transparency. So this is a challenge kay Davila. Bakit hindi ninyo tanungin si Cheese Escudero tungkol sa transparency? Diba? Ayan ang tanong natin. So ang test mga kababayan ng honesty and courage, yung willing ka na ipakita yung salin. Hindi yung tulad ng iba, nagtago sa Supreme Court, nagtago sa likod ng technicalities. Tapos nagpadala ng trolls para itago yung sarili. Kung magpa-press con, may script yung reporter na dapat sinusunod. Pag hindi, wala nang tanong-tanongan niya. Pagbarkada, mga kababayan, naghahanap pa ng maraming tanong. Bakit niya hindi kayo magtanong? Magtanungan niya kayo, galing pa kami sa malayo. Kasi yung magtatanong po, na-orient na ng dapat na itanong. Hindi dapat lalabas doon sa gustong itanong lang. Wala na niyang tanong-tanong. So makikita po ninyo na yung truth is not what the loudest voice says. Kundi po kung ano yung nakikita natin sa ebidensya. Yung BICAM report, malinaw na pinapalwalang sala si Martin Romualdez. Wala siyang pirma eh. Hindi siya kasama sa BICAM. At hindi siya nangialam. And traditionally, hindi man pala talaga kasama dyan sa BICAM yung speaker. Pati yung Senate President. Kaya lang, iba yung nangyari last year para sa 2025 budget. Talagang nangialam si Cheese Escudero at may pirma siya. Pero ang tinuturo si Martin. Nakita na ninyo? Wala siyang papel sa BICAM. Si Martin, walang pirma, therefore no guilt. Kaya confident siya na humarap sa ICI, walang reklamo. So makita ninyo sa pagkatao ni Martin, sa harap nitong mga controversies na to mga kababayan, he is calm under fire, transparent under oath. Wala siyang pag-iwas na sumumpa. And lastly, probadong inosente, base sa ebidensya, base sa resibo. Malinaw ang resibo. Napakalinaw ang resibo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po yung Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, yung bagong product naming binibenta online, I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients at for cancer prevention. Endorsed by cancer survivor, actress Maritone Fernandez. Yan yung iba pang mga celebrity endorsers. Para sa inyong mga inquiries, gusto ninyong itry po ito or gusto ninyong mag-business tulad namin, mag-message na lang po kayo sa amin sa FB ko po, Dante Maravillas, o kung hindi sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo po kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base siya po sa Amerika.